Kayo po'y nakatutok pa rin sa face-to-face, mga kapatid, at inireklamo nga ni Aling Esther ang kanyang kapitbahay na si Michelle at sinasabi nga binubugbog mo daw ang iyong mga anak. Totoo ba ito? Hindi naman po ako nang bubugbog ng mga anak ko eh. Kung sakali nang bubugbog man ako sa mga anak ko, para sa kanila din yon. Ha? Disiplina ko lang yung mga anak ko. Kasi masyado makukulit sila eh. Michelle, ang 3 taon na bata Hindi po, talagang makulit. opo, hindi totoo yun. So ang para pamilya ko. hampasin mo ng kawayan, Hindi po totoo yan. o ano yung nakitang pasa ng mga taga-DSWD? Nahulog yung anak ko, nahulog. Tumama sa upuan. Tumama sa upuan. Sa buko-buko ng upuan, nakawayan ng mahaba. Sino pa naman ako tanga para bugbugin ko yung anak ko ng ganon? Dinala ko ng 9 na buwan sa sinapupunan ko, bubugbugin ko lang ganon, papatayin ko lang ng ganon. Kasasabi mo lang na dinidisiplina mo sila, pinapalo mo, pero yun ay pamamaraan mo lamang ng Opo. pagdidisiplina. Oo. Dahil sabi mo, makukulit. Oo. Parang, So pag dinidisiplina po ninyo ang anak ninyo, ano pong palo ang ginagawa nyo? Anong ginagamit nyo? Kamay? Tsinelas? kamay po. Kamay. May nakapagsabi po ba sa inyo na mali yun at hindi tama? Siya lang. Hindi ho. Sa inyo, may nakapagsabi po ba sa inyo, asawa nyo, mga magulang nyo, na hindi dapat dahil ang kamay ay ginagamit para ipakita kung gaano nating kamahal ang isang tao. Ginagamit nga yan pang holding hands, pang yakap. Hindi yan ginagamit pang palok. Sa napag-alaman namin, Ate Michelle, kaya mo sinasaktan ang mga bata dahil sa ikaw ay naaaburido na. Kasi, minsan po, minsan wala kaming makain, ganon. Naintindihan namin na mahirap ang buhay, Michelle. Pero hindi kasalanan ng mga Madam. bata yun. Balikan lang Dati natin yung araw na dinala ang anak mo sa DSWD. Anong isinabi mo sa kanila at pinaliwanag mo? Pinaliwanag ko sa DSWD po. Oo. Hindi ko sinasaktan ng mga anak ko. Nahulog lang yun sa upuan. Tumama sa buko-buko ng upuan na mahabang kawayan na upuan. Yung upuan namin mahaba. So hindi totoo mga sinasabi ng mga kapitbahay mo tuwing naririnig kang aburidong-aburido ka sa buhay dahil nga wala kayo halos makain at sinasaktan mo ang bata. Hindi totoo yon. Hindi mo sinasampal ang anak mo, Ate Michelle? Hindi po. Minsan sinasampal ko po. Ano? Minsan sinasampal ko lang. Hanggang dun lang. Pero hindi... Minsan sinasampal mo. Pero- Ilang taon ang sinasampal Pero mo? para... Ilang taon, Ate Michelle, ang sinasampal mo? 3 taon. Opo. Sandali lang. Michelle, Attorney marahil ay hindi maliwanag pa kay Michelle kung anong sinasabi ng batas tungkol sa pagbubugbog ng isang ina sa kanyang mga anak. Ali Michelle, meron pong batas dyan. Yung pagiging cruel sa mga bata, pananakit, sang-ayon sa Republic Act 7610, Section 10, Paragraph A, may parusa hong pagkakulong ng hanggang 8 taon. Pwede kayong makulong. Presyon mayor ho yan eh. So, sa puntong yan, huwag niyong sabihin na hindi niyo alam ang batas. Kasi hindi depensa ho sa husgado na ignorante kayo sa batas. Meron pong batas, bawal pong saktan ng mga bata. Bawal parusahan yung physical injuries. Yung sasaktan nyo, papaluin nyo, susuntukin nyo, tatadyakan nyo, hambalusin nyo. Bawal ho yun. Hindi yun ang tamang pagdisiplina sa bata. Sapagkat yun ay illegal, labag sa batas. Ang pagdisiplina sa bata ay ang tamang pagsoysoy, paggabay, at pagpapadama ng pagmamahal para mapasunod nyo. Dahil ang aso man, pag inalagaan nyo at tinadyakan nyo, kakagating kayo. Diba? Totoo Kahit po. pusa, kakalmutin kayo. Pag aso, tao po yan eh.
Tao po yan, lalo 3 taon, 2 taon, vulnerable ho yan. Napakalalambot pa ng mga buto niyan. Pwede ho pati utak niyan, magka-meningitis yan pag napasama ng tama. Kaya Aling Michelle, yung mga anak mo, abay hindi ibinigay sa'yo ng Diyos para maging punching bag mo. Yung po ba, attorney, ginawa ni Aling Esther ay masasabing pangingialam? Kasi yun ang sinasabi ni Ate Michelle, pakialamera lang itong si Aling Esther. Hindi po pakikialam yon. Ang tawag doon nga, Citizens Act o Citizens Arrest. Dapat nga, inaresto pa siya si Aling Michelle ng barangay Kasi nasa batas din po sa 7610, Republic Act yan, na ang DSWD ay repository ng mga bata na sinasaktan ng kanilang magulang. Pwede pong yon. Wala pong nalabag si Aling Esther doon. Sorry po, Aling Michelle, Sinasabi ko lang po yung batas, huwag niyo po akong tatarayan. Okay lang po yun. Talaga pong ganun. At least, meron pong avenue. Napatunayan na hindi naman napatunayan na minartilyo ko yung anak ko. Nahulog lang talaga. Bakit po nahulog? Umakyat po sa Bakit hindi po nyo binabantayan? Dapat ang bata binabantayan, inaalagaan. Po. Dapat inaalagaan po ang bata, hindi po dapat hinahayaang maganda hulog-hulog. Natutulog po ako, ma'am. At saka hindi po kayo dapat matulog pag ang bata po ganyang edad, talagang binabantayan po yan, titiisin natin ang antok natin. Parang pag may lagnat ang anak natin, hindi tayo talaga Oo, hindi nakakatulog. Babantayan, punas ng punas, ganyan din po yan. Hanggang maging 4 na taon, 5 taon yan, bantay pa rin yan. Napaka-tender age po yan mga batang yan Mga kapatid, meron pa hong isang saksi sa walang tigil ngang pananakit at maling paraan ng pagdidisiplina nga ni Ate Michelle sa kanyang mga anak. Magsasalita na rin po. Narito si Jocelyn Alonso. Pasok! Ate Jocelyn, Paparap na tayo. Ginawa mo sa anak mo. Ate Jocelyn, kayo po ba? Sandali lang, Ate Michelle. Taas kayo, chismosa. Sandali lang, Ate Michelle. Ate Jocelyn, kayo po ba ay kapitbahay o ano ni... Magkapit bahay kami. Araw-araw naririnig ko. Binubugbog niya yung anak niya. Ano pong narinig niyo? Murasin niya yung anak niya. Bahay kabilang ano ka ba, kalye? Oh, palagi naman ako nandun na. Nagtitinda ako ng pandesal Wala, hindi totoo yan. Umaga pa lang, alas 4 Ang pa mga lang. revelasyon po ni Ate Jocelyn, malalaman nating lahat sa pagbabalik po ng nag-iisang Barangay Hall on Air, ang Face to Face.